Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon magre-repair ulit tayo ng PC. Let's go! And all I feel is blue. Black. Okay, yung PC na ito ay walang power. Yan, naka-open na po yung ABR. So, naka-plug in naman po yung mga power cable niya. Ngayon, wala. Pakita ko po sa inyo. Okay. Tapos, pinutin ko po yung power. Wala talaga. So, para matest po ito, magagamit po ako ng power supply tester. Okay, so naiset ko na po yung power supply tester dito sa ating power supply unit. Open ko na po yung ABR, power button, wala pa rin. Yan, nakakonekta naman yung mga power cable. Ibig sabihin, sira talaga itong power supply natin. Okay, confirm na sira na itong power supply unit. Nakikita nyo po dito yung capacitor, talagang pumutok na siya. Yan po yung cover niya. Kaya papalitan na po ito. Pero bago ako bumili ng bagong power supply unit, gamitan ko muna yung extra ko na power supply. Kasi baka may iba pang sira ang computer na ito. Para sabay-sabay nang mabili. Yan. So dito nakakonect na yung ating extra na PSU. Power on natin. Mapansin nyo, medyo abnormal po yung pag-power on ng ating CPU fan. Buta muna natin yung BIOS. Tinanggal ko kasi yung CMOS battery niya kaya nagkaganyan. Mukhang okay naman to. Restart natin. Yun. So nag-boot up po yung ating PC. So medyo mabagal po yung pag-boot up niya. Siyempre, medyo luma na ito. 4 GB of RAM lang kasi siya. Gagawin ko, mag-order ako ng RAM, dalawang 4 GB sa RAM, para medyo bumilis po yung boot up ng ating computer. Pero, okay na ito. Generic na power supply unit na lang po yung bibiling ko kasi luma na rin po yung motherboard na ito. Pagkatapos bibili na rin ako ng CPU fan cooler kasi medyo abnormal yung pag-ikot niya. At yan na, naikabit ko na po yung ating power supply unit at ang ating bagong CPU fan. Power on na po natin. Kaya napansin nyo, normal na po yung ikot ng ating CPU fan unlike kanina. So, ikakabit ko na po dito yung nabili kong dalawang DDR3 na 4 GB. By the way, lahat ng ito ay nabili ko lang sa Lazada, power supply, CPU fan, tsaka DDR3. Okay, kabit ko na po ito. I-shutdown ko muna ang ating PC. Pakita ko po sa inyo kung paano siya ikakabit. Although alam ko naman na marami sa inyo alam na po ito. Yan, ugali ko na po na pinutin yung power button ng matagal bago ko baklasin or ayusin, maglagay ng component kasi para ma-discharge po yung natitirang voltage sa motherboard. Okay, so yan po. May orientation po yan ha. So, bago po yan, 4 GB na DDR3. Okay. Kabit natin lahat ng peripherals. Ayun. So, nag-power on na po siya. Yan. Nagbago kasi yung storage niya, yung storage ng DDR3 kaya ganyan. Pero yan po ay 8 GB na. Okay. So, restart po natin para makita natin yung function ng ating computer. By the way, sa unang boot ng inyong computer, hindi talaga nyo makikita yung pagbabago ng bilis. Kasi parang binabasa pa siya ng ating motherboard.
Pero mga second, third boot na ng ating computer, yan, mararamdaman nyo na mas mabilis na po mag-function ang ating computer kapag 8GB na po yung ating computer. Since luma naman po ito, pwede na po yung 8GB po na DDR3 na RAM. So okay na po siya at gumagana na po. Kaya ang sira po ng computer nito ay power supply unit. Binago na po natin. Pinalitan na rin natin yung CPU cooler para mas maganda yung lamig ng CPU o mas mabilis ang paglamig, at bago na rin yung RAM po niya. So yan, okay na. Bababad ko siya ng 2 days para sigurado na wala na pong problemang lalabas sa computer natin. So I hope nakatulong po ito sa inyo sa pag-repair ng computer, at pwede po kayong mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat. Ingat po tayo lagi.